Start agad tayo sa chipset. Helio G100 ang nandito. Nasa comment section yung link sa game test na ginawa ko. Itong G100 halos malapit ito sa Antutu score ng Dimensity 6085G dahil nasa category pa rin naman ito ng entry level, so green flag tayo dito. Number 2 screen. Full HD Plus na IPS display na punch-hole screen na ang nandito at 120Hz din para sa refresh rate. So green flag tayo dito. Mas mataas ang hertz, mas mabilis ang response ng screen. Number 3, memory and storage. 8256 na variant itong rini-review natin. Sa ngayon, for sale ito ng 6,959 pesos. Pero minsan mas mura pag nakasale at merong vouchers. Yung 8GB RAM nito meron niyang memory extension or fusion RAM. Green flag tayo dito kasi UFS ang ginamit nilang flash memory. Number 4, battery. Standard na 5,000 mAh ang nandito. Package din ng 18 watts. Kung ilang watts na usapan, medyo red flag kasi sa ganitong presyo dapat 33 watts na. So nag-charging speed test na rin ako dito. Nag-start ako na 20%. Na full ito ng 1 hour at 41 minutes. Number 5, claims/features. Meron itong TÜV certification, meaning nakapasa ito sa quality standard ng nasabing company, tulad ng magandang quality ng battery at mismong smartphone. Ito ay rated IP54, OTG ready, 5GHz ang Wi-Fi, naka-Android 14 na full version, L1 Full HD sa Widevine, at merong bypass charging. Napansin ko rin itong phone medyo manipis. Number 6, camera. Ito yung sample ng selfie. Sa main shooter, 50 megapixel ang nandito. Ito yung sample ng pictures. Sa akin, green flag kasi matino naman yung mga shots. Pero red flag tayo sa video stabilization kasi wala. Sinubukan ko na nga yan sa halos lahat ng settings pero wala talaga, hindi stable. Number 7, inclusion or kung ano ang nasa loob ng box. Conclusion, tanong natin, sulit ba para sa 6,959 pesos? Para sa akin, medyo sakto lang kumpara sa ibang mga sikat na brand. Category talaga neto ay entry level pero marami din naman pros. Di perfect pero meron ka ng malaking storage, 8GB of RAM, decent camera, G100 chipset, so palag ito sa mga games. At meron itong TÜV certification pero di ko lang nagustuhan dito yung walang video stabilization. Maganda sana yung quality ng camera. Ang pwedeng alternative dito, lalo naka-sale ngayon, dikit sa specs at mas mura kasi halimbawa gusto mo talagang meron video stabilization, ito yung Infinix Hot 40 Pro at Tecno Spark 20 Pro. Sa Tecno, naka 12GB RAM ka pero nasa 6,400 pesos lang. Predecessor nga lang. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na unboxing and review. Ako si Kuya Gizmo, a peace.